Ngayon, dumako ho tayo dito mga kababayan. No? Kay Senadora Leila De Lima. Kasi ho, yung mga DDS naglalakas-lakasan ng loob. Di po ba? Wala naman daw epekto si De Lima, no? Kung madagdag doon sa prosecution panel, mga kababayan, wala lang daw. Pero, mga bossing, kabadong-kabado sila. Ano yung biglang lumabas o bumalandrang balita? Yung akwital ni De Lima, bubusisiin ulit, ihihiring ulit, pero hindi na po papasok si De Lima sa OBLO, mga kababayan. Malabo na po. Maliit na mga ano na lang po yan. Maliit na pagpaplantsa na lang po yan, mga kababayan. No? Hindi na babalik si De Lima sa loob. Huwag kayong umasa doon. Alam niyo po kung sino nangasiwa o nanguna doon sa kay De Lima? Si Menardo Guevara, mga bossing. Appointee ni dating Pangulong Duterte. O ngayon, sabi niyo, di ba, malakas pa din kayo kahit na dumagdag si Seldocno at si De Lima. Kami iba yung nakikita namin eh. Eto ho, mga kababayan, yung dalawang to, malulupit na mga lawyer ho ito. Oo nga, Susunod, ibabalik ko dito sa gilid dyan. Ano? Sabi po ni Congressman Ortega, mga kababayan, hindi lang basta nagdagdagan ang team, nadagdagan tayo ng 2 boses na matagal nang lumalaban para sa human rights at rule of law. Di ba, mga bossing? Mas eksperyensado ho itong dalawa na to. At mismong sila, mga kababayan, naranasan nila yung lupit ni dating Pangulong Duterte. Naalala ko tuloy, mga bossing, mga kababayan, nung panahon na nangangampanya si Senadora Leila De Lima, ang gamit niya, yung standee din. Yung standee. Diba? Pinagtatawanan ni Digong, pinagtatawanan ni Kibuloy. Anak ng tinapa ngayon, tignan mo sila nangangampanya. So, parehas pang standee, parehas ding karton, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, ang bilis ho ng karma. Di po ba? Bilog ang mundo. O ngayon, sino na po ang nandoon sa kalagayan na ganun? Sila. At ito ang masaklap pa kay dating Pangulong Duterte at kay Buloyski, kung si De Lima nakulong 7 taon, mga kababayan, no? Si Duterte minimum 8 taon. Mga bossing. Minimum 8 taon si Digong doon sa loob ng OBLO ng ICC. At kapag minalas-malas pa, parang addict din tong vlog. Yan lang! Ang ina naman bumanat. Pang walang kokote yan eh. Biruin mo, pangalawang topic natin. Hanggang ngayon, parang addict tong vlogger natin. Yan lang yung banat nga, anak ng tinapa naman mga DDS to, no? Santambak na naman mga bobo, nandito na naman. Diba? Imbis na sana, Mark, hindi ako agree dyan sa sinasabi mo. Ito ang paliwanag ko. Ang iko-komento, parang addict din tong vlogger na ito, ano? Yun lang yun. Kasi mga kababayan, yung kanilang mga iniidolo, wala po silang marinig na pagpapaliwanag. Paano naman ipapaliwanag nung mga mahihina po at mangmang na mga DDS? Diba? Kaya ang laging komento niyang mga yan, addict tong si Mark Ramos. Bayaran tong si Mark Ramos. Ganun lang ho yan. Diba? Mismo doon sa iniidolo nila, wala silang marinig na paliwanag. Ano papaliwanag nila dito? Di wala. Di po ba, mga kababayan? Ngayon, ang lugi ni Digong dito, mga bossing, siya, aabot ng 8 taon, saka pa lang malalaman kung siya ba ay lalaya or makukulong pa.
Sa dami ho, mga kababayan, sa santambak na ebidensya kay Digong at napakaraming testigo laban kay Duterte, malamang ho yan yung sinasabi nung mga nagko-komento dyan. Sabi, nasa garapon na daw iuuwi si dating Pangulong Duterte. Di ba? Ako ho, mga kababayan, uy, masasaktan mga DDS sa sasabihin ko. Tingin ko hindi na matatapos ni dating Pangulong Duterte. Yang paglilitis na yan. Nakita nyo yung itsura niya nung huli? No? Parang mamamatay na po. Ayoko na mapadali si dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Pero yung ipinakita niya sa atin na itsura niya, my name is Rodrigo. Anak ng tinapa. Parang may pa-birthday sa kantuhan, di ba, Ma'am Chris Rose? Leonora Padungay. Maraming salamat po sa inyong super sticker. Parang yung napadaan, tapos merong birthday party ng mga bata, no? Uy, sali ako diyan. Sali ako diyan. O sige, anong palaro diyan? Babanggitin mo kung ano pangalan mo. O sige, magaling ako diyan. My name is Rodrigo. Yung ganung itsura ni dating Pangulong Duterte, kung 8 taon ang gugugulin para diyan sa kanyang paglilitis, anak ng tinapa, hindi na matatapos yan. Di ba? Ang ending ho niyan, mga kababayan, ikinalulungkot po namin ang balita na si dating Pangulong Duterte po, malamang ganyan na. Tapos iyakan, anong ginawa niyo sa tatay namin? Hindi, real talk lang tayo. Nakikita nyo naman ang itsura ni dating Pangulong Duterte. Di ba? Akala nyo yata o akala nila, mga kababayan, is makakatulong sa kanya yun. Di ba? Akala niya makakatulong sa kanya yun. Hindi, mas lalong tumatagal yung hearing sa kanya. Baka lumagpas pa ng 8 taon yan. Anyway, balik tayo dito. Hindi lang basta nadagdagan ang team, nadagdagan din, no? Nadagdagan tayo ng 2 boses na matagal nang lumalaban para sa human rights at rule of law. Malaking bagay yun. Nandiyan sina incoming representative De Lima at Jokno, no? Hindi lang sa legal na usapin, kundi sa moral na aspeto ng impeachment trial ni BP. Sino ihaharap niyo dito sa mga to? Kay Luistro, kay De Lima, kay Jokno, kay Congressman Rods Rodriguez, mga abogado, si Robin Padilla. Si Robin Padilla, naku po, baka dalan tayo niyan ng libro na English, ha? Di ba? Naku po, baka dalan po tayo ng librong English, tapos babasahan si De Lima, si Shel Jokno, at si Luistro. Pagkahaba-haba ng babasahin English, pagdating sa pagdating sa dulo, hindi yun yung pinag-uusapan. Kasi binasa lang mga kababayan. Di ba? Kasi binasa lang. Minsan niya, Tagalog na yung pinag-uusapan doon. Tagalog na yung pinag-uusapan doon, mga bossing. Hindi pa din naiintindihan ni Robin Padilla. Yung kanya, siya na mismo nagpasa ng bill. Anti-dynasty. Di ba? Anti-dynasty yung gusto niya ipasa. Tapos, okay po sa amin. Okay po sa amin, no? Okay sa akin, 3 Duterte. Mark Ramos, bayaran. Uy, sakit. Aray ko, ayoko na mag-vlog. Ayoko na sakit, tinawag ang bayaran. Mga DDS. Sa tingin nyo, sa araw-araw na pagbablog namin, sa araw-araw na humaharap ako
sa mga manonood, umaabot 10,000 kada gabi, umaabot ng 100,000 views. Yung mga, tingin nyo, yung mga ganyang sinasabi nyo, nasasaktan pa ako? Uy, tinawag akong bayan. Ayoko na, hindi na ako magbablog bukas. Pero, ito sigurado ko, yung mga sinasabi ko dito, tumatagos sa inyo.